This is day 3 of helping you pass the board exam, Transference versus Counter-Transference Edition. Ang pag-aaralan natin for today is ano nga ba ang difference ng transference at ng counter-transference. So very important na malaman natin ang kaibahan ng dalawang to kasi nga palagi to siyang lumalabas sa board exam. This is the most common question na usually tinatanong sa board exam. Mapa-definition of terms man or situational questions. So that's the reason why gusto kong malaman nyo kung ano yung difference niya kapag in-apply nyo na siya in real life situation. And sa mga magte-take nyo ng board exam, promise ko sa inyo, lalabas to sa board exam. As in, lumalabas to sa lahat ng subjects. Sa casework, lumalabas talaga yung dalawang to. So that's the very reason why I want to explain this to you ng patagalog at ma-explain ko sa inyo ng precise para mas maintindihan nyo yung difference ng dalawang yan. So, mag-proceed na tayo. Ito yung mukha ng transference at counter-transference. So, dito muna tayo sa transference. Ang transference daw kasi, tingnan nyo, patient, nag-transference siya sa doktor. Sa counter-transference naman tayo. So, dito, doktor, nag-counter-transference siya sa patient. Para mas maintindihan nyo ng maayos, i-explain ko siya pa isa-isa. Okay? Overview muna tayo. Ang dalawang concept na ito ay galing sa psychoanalysis at very important sa counseling at sa social work. Yun yung nasabi ko na sa inyo nung first na usually talaga sa casework lumalabas yung mga question na to sa mga situational questions. So, pareho silang about emotions, pero magkaiba kung sino ang nakakaranas. Specific tayo sa kung sino ang nakakaranas. So, para mas maintindihan natin, mag-proceed na tayo. Pinaka-first na topic natin is transference. So, ano nga ba ang transference? Client to worker. Ulitin natin, client papuntang worker. Okay? Ang transference ay kapag ang client nagpro-project ng feelings niya from the past relationship papunta sa worker. Key idea. Client's past feelings directed to you as a worker. Okay? So, ang deeper explanation lang naman ng transference para mas maintindihan natin. Ibig sabihin niya is, hindi talaga ikaw yung source ng emotion. Dala yon ng mga past experiences nung client. Or, pwede din natin sabihin na parang nililipat ng client yung feelings niya towards you na worker. So, para mas maintindihan nyo, magbigay tayo ng example. Diba usually kapag nagka-counseling tayo, or nag-i-interview tayo, tapos may kinakausap tayong tao, especially kapag yung medyo tumagal na yung pag-uusap natin, makaka-build na yan tayo ng rapport sa kanila. Pag sinabi nating building rapport, pagkakatiwalaan na nila tayo, and usually, very talkative na yan sila, and magiging comfortable na sila sa'yo, tapos sasabihin na nila lahat-lahat, tapos biglang magsasabi yung client mo na, "Ma'am, alam mo, yan pag-upo mo, ganyan na ganyan din talaga umupo yung mama ko kapag nag-uusap kami. Tapos the way ma'am na magsalita ka na very malumanay, tapos the way na pagkasabi mo talaga kanina, parang same talaga kayo ng mama ko." Yun yung sinasabi natin na kapag sobrang na-attach sa'yo yung client mo, is parang tingin na niya sa'yo is mother figure. Which is hindi pwede kasi nga ang tendency, pwede niyang ilipat sa'yo yung feelings na nararamdaman niya sa mama niya. May it be good ba yung relationship nila ng mama niya or bad? How about if bad pala yung mga experiences niya sa mama niya? Like, inaabuso siya, pinapalo, or sinasampal. Tapos yung hatred niya sa mama niya or yung galit niya sa mama niya, sa'yo niya na ibuntong kasi nga, yun yung tingin niya sa'yo na parang ikaw yung mama niya. Or minsan naman, kapag very loving sila ng mama niya, magsasabi siya na, "Ma'am, parang same talaga kayo ng mama ko. Alam mo, namimiss ko siya. Pwede ba na mag-visit ako sa bahay niyo para lang mag-usap tayo? Kasi, ma'am, pag talaga nakakausap kita, naaalala ko yung mama ko. Tapos, nawawala yung lungkot ko, ganito, ganyan. Dahil magre-rely na yan sa'yo. Baka mag-imama ka na niya." Joke lang.
Hindi. Kailangan talaga mag-set tayo ng boundary sa mga client natin kasi baka iba na yung mangyari kalaunan. So, yung mga reason kaya hindi talaga pwede na iba na yung maging tingin sa atin ng client natin. Kasi dapat kung client siya, client lang talaga siya. And kung worker ka lang talaga. Hindi kayo pwedeng maging super close during that client-worker relationship. Basta ang kailangan nyo lang talagang tandaan sa transference is eto yung nararamdaman ng client, itatransfer niya sa worker. I-compare naman natin siya sa counter-transference. Counter-transference naman is worker to client. Worker papuntang client. Okay? So, ang counter-transference ay kapag ang social worker naman ang nagpo-project ng sariling feelings papunta sa client. So, kabaliktaran na. Kanina ang usapan natin is client to worker. Ngayon, worker to client naman. So, ang key idea is your personal feelings. Ang sinasabi niyang your dito is ikaw na worker. Yung personal feelings mo daw is dinedirekta mo doon sa client mismo. Kasi as a worker, minsan hindi na natin namamalayan na ganun na pala yung nangyayari. Nagka-counter transference na pala tayo sa client natin. So, kwento ko na lang sa inyo yung nangyari sa akin during my internship kasi connected siya sa counter transference. So, 'di ba kapag intern ka, sa casework is kailangan namin ng 3 client and pipili kayo doon ng pinaka-best client or yung pinaka-pinag-focusan nyo na client talaga. So, napili kong client is yung kapangalan ng mama ko. 'Di ba? Doon pa lang, Day, sa kapangalan pa lang ng mama ko, yung pinili kong client, nagka-counter transference na ako. Bakit? Aminin ko man sa hindi, I was too naive that time. Wala pa akong masyadong idea kasi na ganun na pala yung nangyayari. Very unconscious din ako that time. Realize ko lang na mali pala yung ginagawa ko nung malapit nang matapos yung internship namin. So, ang nangyari, pinili kong client is kapangalan ng mama ko at saka may anak siya na 2 years old. Tapos, single parent din siya. And it so happened, kung nakikita nyo yung nakapin dito na videos sa TikTok ko, it so happened na yung mama ko, same sila talaga ng pangalan. And naiwan din ako ng mama ko nung kaedad ko yung anak ng client ko. So, nasa isip ko lang talaga that time na gusto ko silang tulungan kasi gusto kong i-heal yung inner child ko na hindi na-heal nung father ko at saka nung mother ko. So, ang nangyari, todo effort talaga ako sa cases niya. Like, kung kailangan nila ng gamot, dahil magbibigay talaga ako ng pera. Kung sabi pa yun sila na hindi daw nakatikim ng Jollibee yung anak niya. Ang nangyari dahil, nilibre ko sila sa Jollibee. Ganun ako ka-generous sa kanila that time. Kasi nga, nagka-counter transference na pala ako. Then, nung malapit nang matapos yung internship namin, nagkaroon siya ng transference din sa akin. Alam niyo kung ano yung nangyari. Yung client ko, is tingin na din niya sa akin, is anak na niya. Kasi nga, ang bait-bait ko daw sa kanila. Tapos, yung lola niya, ang tawag niya na sa akin, Day, Apo. So, doon pa lang sa part na yun, very mali na talaga yung relationship namin. Kasi hindi na siya professional relationship talaga. Hindi na siya client-worker relationship. Kasi, nakaka-cross na namin yung mga boundaries namin. So, yun yung importansya. Kaya ako sinasabi sa inyo ang meaning ng transference at counter-transference. Kasi usually talaga, hindi tayo aware na yun na pala yung nagagawa natin. And ayokong matulad kayo sa akin, okay? Kasi bawal na bawal po talaga yun sa profession natin. So, learn from me. So much for that. Here is the side-by-side difference ng transference at saka counter-transference. So, sa source, ang source sa transference is yung client mismo. Pag sinabi nating source, sa kanya nanggagaling yung emotion. Kapag sa counter-transference naman, kay worker nanggagaling yung emotion. So, direction natin sa transference is papunta sa worker, di ba? Ang direction naman natin sa counter-transference, papunta sa client. So, etong route, kung makikita nyo sa pinakababa ng transference, di ba may source, direction, and then route. Yung route na minimin dyan is saan ba nanggagaling yung emotion na yon. Sa transference, yung emotion na yon nanggagaling sa past relationship ng client. I-circle natin or i-emphasize natin yung word na past. Past relationship ng client sa family niya,
sa friends niya, or sa mga taong nakapalibot sa kanya. Sa counter-transference naman is yung personal na na-experience ng worker is ganun din yung nararamdaman niya or ganun din yung way ng pagtulong niya sa client. So, very wrong na po talaga yan siya. Okay, so next tayo. So, bakit nga ba importante ito? Importante siya kasi pwedeng maapektuhan ang professional judgment. Ang minimin dito na professional judgment is professional judgment ng worker. And pwede ding maapektuhan niya yung judgment ng client kasi nga iba na yung perspective niya sa'yo, iba na yung tingin niya sa'yo. Ikaw naman na worker, iba na din yung feelings mo toward the client. Okay? So next one is pwedeng maging bias ang intervention. Kung nakinig kayo doon sa kwento ko nung sa akin na intern ako, aaminin ko na very biased talaga yung nangyari. Kasi nga 3 yung client ko, 'di ba? Siya lang yung focus ko kasi nga grabe na yung attachment ko doon sa mag-ina. So lastly is pwede ding masira ang helping relationship. Ito talaga yung pinakapunot dulo ng lahat kung bakit kailangan nating malaman yung importansya talaga ng transference at counter-transference. Kapag yung client na mismo nakitaan ka niya ng figure, mag-e-expect na yan sa'yo. And ikaw din na worker, kapag masyado kang na-involve or masyado kang na-attach doon sa client mo, may hirapan ka na ding mag-detach. So, masisira talaga yung client-worker relationship na supposedly boundary nyong dalawa. So much for that. I hope na intindihan nyo yung importance ng transference at counter-transference. Okay? Mag-proceed na tayo. So, application ng transference at counter-transference in social work. So, sa transference, hindi mo i-take personally ang emotion ng client. So, diba, yung emotion ng client, ita-transfer niya sa'yo. Huwag mo daw i-take personally yung mga emotion nila kasi minsan nagawa lang talaga nila yon kasi nga dahil doon sa mga past relationship na naranasan nila. Tsaka, intindihin mo kung saan nanggagaling yung emotion ng client. So, sa counter-transference naman as a worker, kailangan maging self-aware ka or mag-self-awareness ka. Kasi kapag hindi ka nag-self-awareness, unconsciously or hindi mo namamalayan, natatransfer mo na pala yung emotion mo doon sa client. Tsaka use a supervision and a reflection. Ang sinasabi natin ditong reflection is magre-reflect ka. Nagaling ba talaga sa akin yung emotion na yon or nadala lang talaga ako doon sa sinabi ng client? So, paano mo siya matutulungan ng maayos kung doon pa lang sa sinasabi niya sa'yo, nagre-react ka na? Tapos, hindi pa logical yung pag-iisip mo, hindi pa professional yung judgment na nagawa mo. So, baka iba na yung kahantungan ng pangyayari kapag hindi mo yun napigilan as a worker. So, lastly, maintain professional boundaries. Ulitin natin, maintain professional boundaries. Dapat talaga may professional boundaries ka doon sa client mo. Hindi dahil client mo siya, pwede mo nang sabihin lahat sa kanya. At hindi dahil client siya, pwede na din niyang i-take down yung boundaries mo. So, yun lang. Inyo lang both yung boundaries nyo as a client and also as a worker. Okay? So, proceed naman tayo sa conclusion. Transference is the client's lens. Counter-transference naman is the worker's emotional reaction. So, understanding both helps you become a more effective and ethical professionals. So, daw kapag naintindihan mo yung meaning ng transference sa difference niya sa counter-transference, mas magiging effective ka na worker at mas magiging ethical ka. So, para malaman ko kung na-understand nyo ba talaga yung meaning ng transference at saka counter-transference, I encourage you na magbigay kayo ng example sa comment section and sasabihin ko kung tama ba yung definition nyo ng transference at counter-transference. And kung may isi-share din kayo na situation, feel free to comment it down below. So yun lang. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!